nagbibigay saya, tapos syempre nakakatulong sa paggaling nila. So ngayon, ang aming grupo, ako bilang isang kwentista o isang storyteller, umuno ako ng isang grupo ng mga storytellers din at mga volunteers na gustong magbigay ng kwento at saya sa mga bata. So, ay niyahan ko sana kayo na makinig, makisaya, at later merong tutugtog sa inyo. May tutugtog sa inyo at magpakwento katabi ninyo. Alright. At may hinanda kami mumunting salo-salo at mga regalo. Okay. So, kung handa na kayo, papakilala ko muna yung aking kaibigan. Okay, nandito yung isa kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Ate Posh. Hello! Magandang araw mga bata! Good morning sa inyo! Salamat, Kuya Rich! Kung ganun kataas yung energy, okay na, nakihaan mo na siya. So, ganito, huwag kayong mag-alala ang kwento natin, kahit nakahiga kayo. Isipin nyo na ito ay isang malaking TV. Malaking TV. Mukha na ba siyang TV? Hindi pa rin. Dapat mukhang malaking TV. Paano mukhang malaking TV? Mali. Huwag natin siya pilitin. Sige na, kasi nga flat screen. Okay. So, ganito. Ang gagawin namin ay isang kwento na siguro sana tingnan nyo kami at sana maibigay nyo kasi kakanta kami. Sige, kakanta. Kaya kakanta. At alam ko sa inyo mga bata, may mga favorite kayong pets. Tulad ng mga ganito. Ano yun? Dog? I like this English. Dog. Paano mo ganito? Oh, wow. Pero pagkakasabi, cat. Ganon, no? Cat. Eto, paano to? Yes po, tama naman po yun. Mas mataas yung kanya. Gano'n. Mga bata, kung nakalilig na kayo ng tukol, yun yung nakalagay sa kisame o nasa abot. Meron sa bahay. O di pa rin alala natin bahay. Paano kung alam natin kasi ang mga ibon, mga aso, pusa, pwede magkaroon tunog na parang awit. Paano kung tuko kumakanta? Kaya yun kami magkwento, ako si Kuya Rich at si Ate Posh. At ang kwento namin ngayon ay pinamagatang Ito, The Tenor Wannabe. Ayan. Ito ay isinulat ni Nema Hermosa. At yung makikita yung pictures sa loob ng libro ay iginuwi naman ni Ruben D. Jesus. Handa na ba kayo makinig, mga bata? Okay, magaling. para makasana tayo, pwede tayo pumalakpak. Okay, very good. At kapag may isang kamay, kahit gano'n, pwede sumali sa amin sa kahit anong paraan. So, simulan na natin. Sisimulan ko na. Okay. Sino po ay mahilig manood ng opera? Ano ba yung opera? Kuya Rich. Ang opera ay isang pagkakataon na pwede tayong manood ng maraming umaawit at mga musikero. Merong mga instruments, merong mga violin, meron ding mga tambol. At syempre, dapat meron ding umaawit. At ang pag-awit ay parang ganito. Paano nga ba umaawit? Paano ba? Sige ganun po ba? Kasi sa pag-awit parang dapat sila Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Madali lang naman yun. Beginner muna tayo. At alam niyo ba, may kilala ko na itong si Tuko, kasi nga lagi siya nanonood ng mga kanta, ng mga music, yung nagpe-play ng music, gusto niya maging isang singing star. Sino gusto maging singer? Singer! Sino gusto maging singer? Like, yung nakikita natin sa TV, yung The Voice. Di ba? Ayan. At naniniwala si Tuko
Tuko na magiging magaling siyang singer. Kilalanin nga natin si Tuko, mga bata. Nasaan kaya si Tuko? Parang di ko naman naririnig yung sound ng Tuko eh. Ano nga ba ang sound ng tuko? Sabay-sabay? Ay, parang ito. Tuko. Tuko. Parang social ng Tuko. Hindi mo na Philippines. Okay. Dahil dito, dahil gusto nga ni Tuko na maging isang magaling na singer, pumunta siya sa isang music school. At doon nagkaroon siya ng voice lessons. Tingnan natin kung paano mag-practice ulit si Tuko ng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Pakinggan natin kung paano niya gagawin yon. Ang alam natin na, diba? Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Magaling. Eh, pag kito ko, do, re, mi, fa, sol, la, ti, tuko. Mali ba? Mali ba? Mali. Sige pa nga, isa pa. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, tuko. Parang may mali. Feeling ko, magpa-practice pa lalo si Tuko. Kaya naman, paggising sa umaga ni Tuko, ayan, nag-practice na naman si Tuko. Pakinggan natin ulit kung paano mag-practice si Tuko, mga bata. Good morning, everyone! Tuko. Maganda po ba? Maganda? Huwag magsisinungaling. Ala, maganda. Eh, parang kulang pa ako ng practice. Parang kulang pa sa warm-up. So, pagkatapos, syempre, nakaligo na si Tuko. Kakain na siya ng breakfast. Kaya sa breakfast, bago siya kumain, ay kakanta ulit muna siya. Isang subok, yum, 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 tuko. Pangalawang subok, yum, 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 tuko. Ganda? Palakpak nga pag maganda? Maganda pala boses ko eh. Sige, pag-isipan pa natin yan. Pagkatapos kumain, syempre, ang dami ginawa ni Tuko sa gabi. Yan, bago siya matulog. Ayan. Kakanta na naman ulit siya at pakinggan natin kung anong kanta niya. Siguro alam niyo yung Twinkle Twinkle Little Star. Gusto niyo ba marinig si Tuko kumanta ng Twinkle Twinkle Little Star? O sige. Yung oo naman, alam yun ng mga bata. Dahil dyan, ganito ang pagkanta ng Twinkle Twinkle. Ano ba parang ito ng Twinkle Twinkle? How I wonder what you are. Up! Aba, akin din ito. Twinkle, twinkle, little tuko, how I wonder what that tuko. Up above the world of tuko. Like a diamond and a twinkle, twinkle, little. How I wonder what a galing ko, no? Galing naman. Ito ko. Lagi may Tuko yung ano mo ha. Kanta ha. Ay, syempre. At pagdating niya lagi sa school, syempre pupunta siya sa school, sasakay siya sa bus. Kakanta na naman ulit si Tuko. Naku, pakinggan natin ano kaya kanta ni Tuko pag nasa bus siya. Ay, dali lang naman kapag nasa bus. Kapag nasa bus, beep, 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 tuko. Beep, 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 tuko. Kaya ba yun mga bata? Sige nga, gawin natin ang sabay-sabay. Okay, go. Beep, 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 Tuko. Beep, 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 Tuko. Kaya ko rin na. Pagdating naman, syempre, si Tuko, pumupunta rin siya sa church. Kaya syempre sa church, naririnig din natin sa church na may kumakanta. At itong si Tuko ay sinasabayan din ng mga kumakanta sa church. Ano kaya yung kanta doon sa church? Alamin natin. Simple lang, kapag pinapatayo tayo ng pare, sasabihin natin, Hallelujah, 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 tuko. Galing ko, no? Pag mas malalim, Hallelujah, Hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galing ba? Galing si Tuko. Kumakanta rin si Tuko. Siyempre, hindi natin makakalimutan na kapag tayo ay naliligo, ay kumakanta rin itong si Tuko. Ano yung kanta ni Tuko habang naliligo? Siyempre, may action yun habang naliligo. Action? Mami, anong magandang kanta ngayon na pwede nating kantahin habang naliligo? Ano kaya? Soda pop! Ano? Soda pop na lang. Parang ang hirap ng porto ko. Okay. Oh, sige. Ano ba yun? You're the one I think of, and I really think of. You're my soda to go, my little soda to go. Kasi my little soda to go. Pero alam niyo ba, sa pagkanta ni Tuko, siyempre hindi lahat natutuwa sa pagkanta niya. Bakit kaya na hindi natutuwa yung lahat sa pagkanta niya? Ano kayang meron doon sa kanta niya lagi? Bakit? Lahat sila natutuwa. Natutuwa kayo. Hindi, kasi ang sabi rin ng mga kaibigan mo, bilang ako ay totoo mong kaibigan. Siyempre, di ba? Ang totoo kaibigan sasabihin ng katotohanan. Tuko, halika dito, friend. Alam mo, friend, matagal na tayo magkaibigan eh. Nagugustuhan ko naman yung pagkanta mo. Kaso kasi, every time na kumakanta ka, lagi ka may tuko, tuko, tuko. Eh di ba dapat pag kumakanta ka, dapat buo yung yung lyrics, walang tuko yun eh. Bakit lagi kang may tuko? Sayang friend, sayang ang boses mo. Pero si Tuko ay hindi nakikinig sa kanyang kaibigan. Kasi ang alam niya sa sarili niya na Kaya ko, kahit mahirap, gagawin ko. pero pati nanay ni Tuko, ang sabi ng nanay ni Tuko, alam mo Tuko, anak, mag-usap tayo. I think, hindi bagay sa'yo ang maging singer. Bagay sa'yo maging dancer. Dancer? Oo. Kaya please, huwag ka nang kumanta. So, syempre, ang nanay, ni Tuko rin, ay hindi rin sumasang-ayon na talagang magaling kumanta si Tuko. Pero si Tuko ay hindi nakikinig sa kanyang nanay, kaibigan. Hanggang sa dumating ang recital ni Tuko dahil nga sa kaka-practice. So, tingnan natin ngayon doon sa recital ng kanyang play, yung music play, kung talaga bang nag-perform ng maganda si Tuko. Tingnan natin kung nag-practice talaga si Tuko. Oo, tingnan natin. Handa na ba kayo, mga bata? Okay, alamin natin kung talaga nag-practice si Tuko. Kaya kapag nagpa-practice si Tuko, kailangan ng proper breathing exercises. Dapat kailangan ng isang malalim na inhale. Parang kulang pa. Isa pang mas malalim na inhale. Kulang pa ata. Isa pa. Inhale. At, syempre, ang awitin nito ko, medyo makapagdamdamin ka. Kung ang ulan ay parang tsokolate, kung kay sarap na ulan, ako'y palabas at ako'y nangahat. Ang ulan ay parang tsokolate, kay sarap ng ulan. Ganda ba? Level 2, kasi pinataas sa akin. Kumibirit, para bang ganito? Ang ulan ay parang tsokolate, kay sarap ng ulan. Ako'y lalabas at ako'y naman.
Ganda eh. Maganda eh, ito po eh. Maganda na sana, kaso bakit may tuko pa rin sa huli? Oo. Eh, yun ako eh. So, paano? Sa lahat ng kanta mo, lagi ka na lang may tuko? Gagaling ako na lang next time. Kaya, dahil doon, sa kakapractice ito ko, habang pina-perfect niya ang kanyang pag-awit, may isa pa siyang ginawa. Naniwala siya sa kanyang kakayahan at natuto din siya, maliban sa pag-awit, natuto din siyang magganito. Sol, la, ti, do. At, kaya niyo ba yun? Sabay-sabay? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ang ginawa nito ko sa kanyang mga kaibigan, siya naman ang naging conductor ng kanyang mga pyesa. Kaya, hindi na lang siya tuko, the tenor wannabe, hindi pwede rin siyang conductor. Yan. Parang kahit anong gawin natin, tatandaan natin mga bata, parang kwento nito ko ha. Ano man ang gawin natin, kayang-kaya natin itong sundan, kaya natin itong galingan araw-araw. Okay ba? Yan. At dyan nagtatapos ang aming kwento, sito po, the tenor wannabe. Okay. Ngayon, yung total naman, puro awitin tayo. Meron na kaming kaibigan na tutugtog para sa inyo ng kanyang ukulele. Tawagin natin si Ate Elsa. Ate Elsa, dalang kanyang ukulele para sa ating mga bata. Okay. Kung kanina tinanong natin si Ate Elsa.